Mag-garden tour tayo doon sa 3rd floor. Hello everyone! Welcome back to my rooftop terrace garden. Ngayong araw na ito, isa-share ko sa inyo at kukumustahin natin ang aking mga halaman 2 weeks after ng bagyong Enteng. Kukumustahin natin sila kung namatay ba o nagkabali-bali ba ang kanilang mga dahon. Yun ang isa-share ko sa inyo ngayon. Kaya sana samahan niyo ako hanggang sa matapos. Huwag kayong mag-alala. Dito lang tayo sa 3rd floor. Hindi natin tatapusin hanggang sa baba. Ipapakita ko lang sa inyo ang aking plans pagkatapos ng bagyo. Kasi malakas ang impact ng bagyo sa atin lahat nung sa nagdaan lang na bagyong Enteng. Kaya ito, samahan ninyo ako. Pero kung bago pa kayo sa ating channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat in advance. Tara na, samahan ninyo ang lola. Umpisaan natin dito sa ating living wall kung nasaan ang ating mga philodendrons at ang ating mga monsteras. Ayan, ito yung ating monstera. Ayan, Adansonii, a monstera. Basta dito yung mga monstera natin at ang ating mga philodendrons. Nasa taas yung ating philodendron gloriosum. Yan yung mother plant. Pero mas naunaan siyang lumaki ng ating pinopagate na babies niya. Ayan siya. At yan naman si ating Red Majesty. Ayan siya. Ang taas-taas niya na. Sobrang dambuhala na sila. At saka ito naman si... Ayan, philodendron ito. Ilagay ko na lang sa caption ha, kasi nalimutan ko na. Okay. Tapos ito naman, golden coconut na ito. Dala pa ng aking nanay. Kung hindi ako nagkakamali, 20 years ago. Dito lang siya sa rooftop garden ko. Pero hindi siya nalaki. Tapos, pag nagbubunga din siya, maliit lang din. Tapos wala siyang laman. Pero gustong gusto ko siya. Ayan yung puno niya. Alam niyo ba na nabubuhay yan? Na walang lupa. Puro ugat lang. Kahit summer, malusog siya kasi meron siyang tubig naman lagi. At saka, nalalagyan siya ng fertilizer. At yan, ang ating zinnia. Double itong zinnia natin. Maganda-ganda ha. Ayan siya. Ganda. Tapos ito yung yellow. Ang ganda naman. Tapos yan yung ating kalachuchi na white. O desert rose yung tawag. Tapos ito yung mulberry natin na nakapaso dito sa taas. May mga epicias yan dyan sa baba. Sorry ha, baka sabihin nyo, di man lang naglinis muna si Lola bago nag-garden tour. Ito na yung ating mga coleus. Ayan, ang ganda ng flower nito. Tignan nyo naman. Diba? Yun yung talinum. Ang ganda. Nakita tuloy yung aking face mask. Hala. Ito naman yung ating kakao. Hala, inakyatan na siya ng kwan. Inakyatan na ng blue ternate. Ito yung ating kakao sa paso. Ayan, magbubunga na siya ulit. Ayan, nakikita nyo. Kung nakikita nyo, meron na siyang mga bulaklak. Ayun.
Sana ba? Aking kamay. Ayan, nagbubulaklak na siya. Yan. Yan yung ating kakao dito sa 3rd floor. Tapos, ayan naman yung ating mangga. Yung ating mangga, nagbubunga din yan ng mas tataas siya sa 30 pieces ang naibubunga niyan. Pero, ayun, naka-container lang siya sa ilalim. Yan siya. Ayan, balik tayo dito sa ating mga philodendrons. At itong isang puno ng ating nyug na ito, ayan, punong-puno siya ng Hoya publicalis. Yan. Yan siya. At saka ito naman, si ating painted lady na propagation natin nung kailan lang. Ayan siya. Oh, ito si ating philodendron. Tapos, philodendron Royal Queen. Tapos, may nakikita tayo doon sa itaas ng net. Tignan nyo naman, umakyat na sa wall. Pero meron tayong ginawang akyatan dito. Ayan. Cebu Blue. Ayun si Cebu Blue. Ayan. Tapos, ang ganda. Nantutuon siya sa labas ng net. Oh. Ayan si Cebu Blue natin. Tapos, ayan si Dark Lord Philodendron. Tapos ito si Joppy Eye. Tingnan nyo naman si Joppy Eye. Oh, ang laki-laki na. Sobrang mahal ito noon. Yan si Joppy Eye. Pero nabili ko lang ng mura yan. Kasi naghintay ako na magmura muna. Tapos ito na ang ating photos at saka ating mga sindapsus. Ayan, sila yung mga nandito sa living wall natin. At saka, tignan nyo naman ang lusog-lusog. Yan, itinali ko nga lang yan. Tapos, ayan na, ang dami-dami natin dito. Lahat sila ay nagustuhan ang lugar na ito. Gawa nga nung doble yung kanilang net. Tapos ito, yung ating mother plant ng philodendron micans. Ayan siya. Yan yung mother plant. Tignan nyo, nakapaso lang sila lahat ha. Tapos, ito na yung ating collection ng Syngonium. Ayan, pasensya na, hindi na rin naasikaso ni Lola. Iba-ibang Syngonium yan. Ayan, iba-iba. Madaming varieties ako ng Syngonium. Meron pa ako sa 2nd floor. Ayan. Alam ko, lahat nasa 100 plus varieties ang Syngonium ko eh. Nakalimutan ko lang yung mga pangapangalan. Pasensya na kayo ha. Baka try ko na lang na ilagay sa caption kung ano-anong mga ID ng mga varieties ng ating mga Syngonium. Ayan. Hindi ko pa nilagyan ng pangalan yung mga ating mga plants bago ako mag-plant tour. Excited kasi akong ipakita sa inyo ang aking mga plants dito sa 3rd floor. 2 weeks after ng bagyong Enteng. Ayan. Tingnan nyo naman, may tumubo pa na orchids dito. Ayan. Hindi ko matandaan, hindi ko na itanim yan ha. Tapos, ayan, Ataba puense. Ayan, laki-laki na din. At, tignan nyo yung ibang plants. Kahit na may sariling akyatan, pumunta pa rin sila doon sa wall. Ayan, At nandito ang mga iba-ibang. Tignan nyo, nabalot na yung wall ng ng monstera. Dito, nanggaling ang puno ng ating monstera. Ayan. At yan naman yung ating mga ferns. Ito, fern din ito. Ibinaba ko lang ito. Kasi, parang nag-iiba yung kanyang, variety. Tapos, ito, tignan nyo naman ito. Lumagpas na din hanggang doon. Ito yung ating living wall.
na medyo mahaba-haba din ito. At tignan nyo, masaya din si ating Monstera Deliciosa dito. Ayan. Yan lang siya nakatanim. At yan naman yung ating mga epicea. Ayan. Ganyan lang nakatanim si ating Monstera Deliciosa. At pagdating dyan, nakapaso naman yung nasa living wall na yan. Pagdating naman dito, ayan, may kalachuchi dito na yellow at yung isa namatay. Yung isang sanga lang naman niya namatay. Tapos, meron tayo ditong mga orchids at saka hoyas. Ayun. Kinapalan natin dito para meron tayong privacy sa neighbor. Kasi yung nakikita niyong maping-ping at mapula na yon, mataas na building kasi yan. So, para hindi kami matanaw dito pag nandirito kami, nilagyan natin ng makapal na halaman sa part na ito para magkaroon naman ng privacy. At saka, ito yung nilagay ko na string of coins na curtain na nandun din sa aking post. Kaya, ayan. So, ito yung ating burl marks na ordinary. Ayan. Ay, hindi pala. Sana ba? Ito pala. Ito. Ayan. Tapos ito, si Green Orlando. Ayan, mataas na din. Ayan. Yan naman yung ating tangke ng tubig. Para pag naubusan o nawalan bigla ng tubig, meron tayo. Ito naman, Dove Orchids na ito. Tapos ito yung ating string of coins. Tapos ito naman yung ating Rosary Orchids. At ito ng ating mga bromeliads. Ito naman yung ating Crystallinum na nagbulaklak. Ayan, medyo punit-punit yung kanyang dahon. Ayan, epekto ng bagyo. Ito naman, ayan, nagbulaklak siya. Hinayaan ko lang. Tapos, tignan nyo naman ang ating, kaya pa ba ng ating camera? Ito naman yung ating mga tillandsia. Yan. Okay, sana nakikita nyo. Ito, mga tillandsia natin. Yan. Varieties of tillandsia. Ayan. Nakabitin sila lahat. Yan. Tapos, ito yung ating mabolo. Nadala ko pa mula sa bakuran ng aking nanay. At yan, may orchids dyan sa kanyang puno. Yan. Naman, sa kabilang part na yan, ayan naman yung ating mga bromeliads, varieties of bromeliads. Yan. Yan si Philodendron, Prince Albert. Ayan, tignan nyo, nasira yung kanyang dahon. So ito, yung epekto ng bagyong Enteng dahil nalaglagan siya ng Distidia. Kasi sa part ng east na yan, walang net. Kaya sa lakas din ng hangin dito sa third floor, bumagsak ito dito sa hindi pa nakaka-unfurl na dahon noon ng ating Philodendron Prince Albert. So yan, yung ating vlog ngayong araw. Garden tour, 2 weeks after ng bagyong Enteng. So, ito naman yung ating mga varieties of Hoya plants. Ayan naman sila. Nga, nagbubulaklak itong isa. Ito yung si Multiflora. Ayan siya. Siya lang ang nagbubulaklak kasi malilim dito eh. Hindi sila masyadong nai-stress sa araw kaya hindi sila nagbubulaklak. Marami tayong varieties of Hoyas dito. O yan, iba-ibang varieties. Ito pa. Saan na yung iba? Ovovata. Madami tayong varieties of Hoyas dito. Ayan si Ovovata. Yan. Publicalyx. Multiflora. Tapos, yung velvet na ito na Hoya. Saka ito. Ayan, lalagay natin sa caption yan. At ito naman, yung reverted White Princess.
Ayan, inilagay ko dito sa taas para mahanginan mabuti at saka maarawan. Pero tignan nyo naman, dumikit na siya sa puno ng mangga. At ito naman yung ating mga orchids na nakadikit sa mangga. Ayan. Tapos, ito yung native na orchids na mula sa aking pinsan. Ito. Nagmula pa yan ng norte. At tignan nyo, pagtapos niya magbulaklak, nagiging baby yung kanyang bulaklak. Oh. Kaya dumami na siya ng husto. Hanggang dyan na siya sa taas ng mangga. Ayan. Tapos, yung ating, tignan nyo yan. Ayan. Yung ating bromeliad. Ang ganda ng bulaklak niya hindi natin inabutan. Magkabilaan dun. Yan. Tignan nyo naman yung sako na yan. Inilagay ni Lolo dyan. Pasensya na kayo. Pero talagang sa katotohanan talaga, pinapakita ko sa inyo lahat ng kalat sa aking garden. Ayan, pasensya na kayo, makalat talaga. Oh, tapos ito, yung maliit na, ito dwarf ito eh. Oh, yan. Kaya, dati nakabonsay yan, pero hindi na natriman ni Lola. Tapos, ito naman yung ating Wave of Love. Tapos, hinayaan ko siya na nagbulaklak at nagbunga. Sana nga, mabuhay yung bunga niya na yan. Para makapamigay tayo. Ayan siya, ang laki na. Ang laki na. Ito naman, yung isa natin, Atabapuense. Yan si Atabapuense. Yan. Ang laki din. Propagation din natin yan. Tayo. Sa ating, sa totoo lang, palikuran to o toilet ng aking rooftop garden. Pero pasensya na kayo, walang nagamit dito. Minsan lang pagka nagbabarbecue kami dito at saka minsan pag may mga workers kami, dito sila nagsi-CR. Tapos, tignan nyo, may mga bromeliads dyan. Ayan. Tapos, meron din tilancia. Tapos, ang bubong niya, alam nyo ba? Ayan. Manaog kairog o tinatawag natin Distidia, string of coins. Ayan. Tapos, siyempre, meron tayong dancing lady. Ayan, madami. Tapos, meron din tayong Hoya plant publicalis. Ito naman, ito si Cadena de Amor. Ayan. Ayan yung bulaklak ni Cadena de Amor. Ang ganda-ganda nito pag summer. Hanggang sa tuktok niyan eh. Ayan, nandito sa tuktok. Makyat siya hanggang sa tuktok si Cadena de Amor natin. Kaya, pag summer, ang ganda-ganda niya. Kasabay niya yung ating mga kalachuchi. Diyan lang siya nakatanim sa gilid ng ating toilet bowl. Ayan, meron din tayong monstera dito. Ayun, ang puno nilang pareho. 2 puno yan. Ayan. Pasensya na kayo. Ayan, hindi na kasi nagagamit yung toilet na ito. At sadya kasing pinapatubuan ko dati ng lumot ito. Tignan nyo yung kanyang. Ito na tayo. Ito naman, yung ating kalamansi. Yan siya. At yung baba niya ay nandyan yung mini pond ng ating mga tilapia. Itong kalamansi naman, tignan nyo naman. Ayan, naglaglagan ang kanyang mga bunga. Ayan, dahil siguro sa nasobraan sa tag-ulan o kaya yun sa bagyo. Yan, naglaglagan yung kanyang mga bunga. Ang dami pa dyan sa baba. Ayan, yung ating kalamansi. Pagtapos ng bagyong Enteng, naglaglagan ang kanyang bunga kasi wala tayong net dito sa west side na yan. Walang net. Ayan din yung ating bluter natin. Medyo naglagas konti yung dahon. Pero buhay pa naman, kaya okay lang. Ayan, si bluter natin. Wala nga lang bulaklak kasi nga kakatapos ng bagyo. Ayan, buti naman at hindi nasira yung ating philodendron. Ayan na umaakyat yan.
Kasi natatakpan ng dahon ni blue ternate. At ang ating tilapia, nagtatago na naman sa akin. Hindi ko naman kayo huhuliin para iihaw. Ang water plant na ito, nagbubulaklak ito ng puti. Ayan yung dahon ito. Yan siya. Tapos, ito naman, Chinese umbrella ang tawag nila dito. Pero damo lang ito sa amin sa probinsya sa norte. Dala din ito ng aking nanay nung araw, 1999. Napadami ko na ito. Pero dito ay pinutol-putol ko siya dahil ngang malakas sila uminom ng tubig. Ayan yung puno niya. Yan. At ayan naman yung bromeliad at ang ating pothos. At alam nyo ba itong water lily na ito, galing din sa amin sa norte ito, dala din ng aking nanay mula pa Cagayan Valley ito, galing sa norte pa yan. At ito naman, meron tayong collection ng ferns dito. Ayan yung isa. Tapos meron tayong edible fern dito eh. Ito yon, edible yung fern na ito. Kung sino nakakakilala sa inyo nito, alam nyo ba na nagpipink ang dahon nito? Pagka-pink pa lang yung dahon nito, ay pwede pang gulayin. Pero pag green na, hindi na. Yan yung fern na edible dito sa aking garden. At ito, yung ating yucca. Yan. Ang ating yucca plant na yan, sobrang taas na noon. Baby na lang ng aking original na yucca ito. Sobrang tangkad na kasi, kaya nung makapag-propagate tayo na mas maliit, pinatay natin yung mother plant. At yan naman yung ating variegated na banana. Galing yan sa aking ate. Ang ganda. Sa norte. At ito naman, yung galing sa kanyang balae o aming balae. Balae ko yun sa sa pamangkin. Itong isang, hindi ko rin alam kung ano ito eh. Itong tawag tong mga banana na ito. Hindi ko alam. Comment naman kung alam niyong tawag sa mga banana na ito. Basta ito bigay sa akin ng aking balae sa pamangkin. At ito yung ating tineki na collection, tineki rubber plant. At ito naman si ating moonshine. At ito naman si Robbie Belize. Ayan ang ating collection ng maliliit na rubber plant dito sa taas. Ayan. Tapos ito naman yung ating agave. At ating mga Sansevieria, mga collection ng Sansevieria, medyo napabayaan na. Tapos, ayan, madami tayong collection ng Sansevieria dito eh. Napabayaan na ni Lola, pasensya na. At tignan nyo naman yung ating Hoya plant, nandyan nasa taas. Tapos ito naman, agave pa rin. Sansevieria, madami tayo ditong collection ng Sansevieria, nakahang. Yan. Tapos, yan. Ating Sansevieria. Tapos yung ating Begonia. Yan. Si Begonia Rex ba yan? Hindi ko na alam anong pangalan. Tapos ito na naman yung ating mga Hoya plants. Ito yung mga mother plant nila. Tapos tignan nyo naman itong ito yung kauna-unaan kong philodendron na pakalat-kalat lang sa aking halamanan na hindi ko nga alam noon na philodendron pala tawag niyan. Ayan siya. Tapos yung mga mother plant ng ating mga Hoya. Ayan. Si Splash. Si Ovobata. Tapos, ito naman si Kerry Eye. Ayan. Si Kerry Eye. Tapos, ito naman, nalimutan ko ng pangalan nito. Okay. So, move tayo sa kabilang side.
Ito palang table ko na ito, ayan, yan ako nagko-coffee. Pero nung parating ng tag-ulan, naglagay ako dito ng mga collection ko na bagong tanim pa lang para hindi sila malunod sa bagyo. Ayan. Pero halos hindi na nadalaw ni Lola. Alisin natin to. Dito nakalagay ang kainan ng ating isda. Pero ano, naubos na kaya hindi natin nabigyan. Tapos, ito naman, yung ating bird's nest fern. Ayan. Bird's nest fern natin. Ang laki-laki na din. Tapos, itong fern na ito, galing din sa bakuran ng aking nanay. Kinuha ko siya kasi, tignan nyo, may nakikita din ako na binebenta na ganito eh. Pero ito, pinulot ko lang sa ilalim ng puno ng nyug sa bakuran ng aking nanay. Umuwi ako nung 1-year death anniversary niya. At ito yung ating ano, mga photos. Ayan. Bakit kaya naubos yung dahon? Okay. At dito naman sa plant box dito, ayan, meron tayong sampagita. At itong bluter natin na ito, ayan, tignan nyo, pwede na siyang i-harvest. Ating bluter natin, tumubo lang yan dyan. Hindi ko yan itinanim. Sorry. At ito naman, yellow bell na ito, nagmula pa yan sa ground floor. Umakyat na lang hanggang 3rd floor yan. Yung yellow bell na yan. Napakatibay yan. Kaya, nakakatuwa siya. Kasi, ang tibay-tibay, umakyat hanggang dito sa taas. At ito naman, yung bilog na kamyas ito. Karamay kung tawagin sa amin sa norte. Nagbubunga din ito kahit nasa maliit na paso. At ito naman yung cashew o kasoy. Ayan. At dito naman tayo, ito naman yung tawag sa amin dyan ay alukon o himbaba o sa Tagalog. Nagiging puno ito, pero yan, ginugulay yung kanyang bulaklak na parihaba. So, yan yung mga edible plants ko dito sa 3rd floor. Meron pa. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung ating arrowroot. Nakakain ang laman ng arrowroot. Pero, dahil nakapasulang, hindi natin makukuhanan ng laman. At ito naman, ano na nga ba to? Nakalimutan ko na. Ang ganda, diba? Tignan nyo, oh. Hindi malungkot yung pagiging, violet niya. Ang ganda-ganda. Gandang-ganda talaga ako dito. Kaya pinaparami ko siya. Tapos, tignan nyo naman, ang ganda-ganda ng kanyang bulaklak kahit na maliit. Ayan. Tapos, ito pa rin sa baba, yung ating mga philodendrons na propagation, lumaki na rin sila ng husto. Ayan sila, oh. Ito, dating Pink Princess. Yung nabalita na fake na tinurukan lang ng gamot. Ito siya. Pero ang ganda naman, diba? Kahit na wala na yung gamot na sinasabi nila. Ayan. At nandirito yung ating koleksyon ng ating mga mangilan-ngilan na lang na natitira sa bagyo. Kasi nabubulok sila, diba? Meron akong improvise na bubong dito. Yung tarpaulin na puti. Blue naman lang yan. Improvise yan. Pinapalitan namin yan tuwing parating ang summer. Pero pag bagyo na ang tumama, lalo pa kung nasa 3rd floor, talagang mauulanan at mauulanan talaga yung mga collection natin ng mga desert plant like cactus at saka succulent. Kaya ito na lang ang natitira. Isa sila sa mga matitibay sa kahit sa ulan, saka sa bagyo. Ayan, itong mga ating mga aloe. Ayan sila.
Ito, collection ng mga aloe at saka at kung ano-ano pang mga desert plant. Ito, namatay nga yan dahil siya siguro ang hindi nakakaya sa bagyo o ulan na marami. At ito din, pabulok na din. Yan. Ito naman, yung red Forever Rich. Ito naman, ito yung matibay. Ayan, aloe siya. Pero hindi siya, nagbulaklak pa nga eh. Oh. Yan yung matibay. At ito din, matibay sila sa bagyo. Ayan. Kahit na papano, may natira. May pinagtiran ako ng bagyong Enteng. Ng mga masiselan na halaman. Ito yung Sansevieria Bronze. Galing kay Maring Donna ko. At ito na, yung ating mga nakapatong na halaman natin. Ayan. Ito, yung Sitting Princess. Ito naman si Squamiferum. Ayan, si ating Green Orlando. Ay, hindi. Ay, tama. Ito naman si... Hala, nakalimutan ko ng pangalan. Red Sun yata ito. Ay, ito yung si Red Sun. Tapos, ito naman, si Green Princess. Ito naman si Moonshine Philodendron. At ang aking Birkins, ang mother plant ng ating Birkins. Ayan, nagka-baby ulit ng 3. Pagtapos siyang putulan ng putulan, ito ang kanyang mga babies. Meron pa sa baba. At ito naman, dito tayo. Ito yung ating paminta. Hindi ninyo natiyempohan ng kanyang bunga. Ayan. At ito naman, yung aking nakapaso na Aratiles. Sino sa inyong nakakakilala ng Aratiles? Ang lola ay meron siyang nakapasong Aratiles. Ayan. Ganito lang yung kanyang puno. Ayan. At ang kanyang bunga, papakita ko sa inyo. Ayan, no. Sana nakikita nyo. Sana. Teka lang ha. Pakita ko lang yung bunga ng ating Aratiles. Ayan, may bunga siya. Ayan. Maraming bunga. Ayan pa. Tapos yung ating papaya. Ito naman ang ating tanlad. Yung green na nakikita nyo na yan, yan yung polycarbonate na bubong ng ating halamanan sa baba. At yan naman yung ating citronella. Yan siya. At ang ating dilaw na luya. Siyempre, hindi nawawala kay Lola ang aking mga oregano dito sa 3rd floor. Kasi siguradong malinis ang ating oregano dito pag nag-harvest tayo ng ating gawing tsaa. Tapos ito naman yung ating hosta. Ayan, hosta plant. White ang flower niyan. Kalimutan ko nga lang kung anong variety. Tapos itong fern na to ay sobrang tibay. Tignan nyo naman. Sobrang tibay. At dito naman yung ating sakakanin. Paglagay sa kakanin, ang ating totoong pandan, hindi yung pandanus variegated. Alam nyo saan nakatanim? Ganyan lang, sa container na ganyan. Yan siya. Ay, damo pang tumubo. Ayan, tanggalin natin yung damo. Ito na yung varieties ng ating mga bougainvillea. Nandito sila lahat sa plant box. Kasi nga, masikip ang space ni Lola. Kailangan na sa plant box sila kasi may tinik itong mga ito. Ayan, tinubuan na rin ng damo. Ayan. Maraming varieties ang ating bougainvillea. Kagaya yan. Yan. Maraming varieties. Hindi nga lang panahon ng tagbulaklak nila ngayon. At ayan pa, yellow orange na yan. Background niya ang ating kapitbahay. Ayan. Yellow orange yan, o salmon.
bougainvillea. Ito din. Sayang nga, hindi natin inabutan yung ibang bulaklak. Kasi summer, kadalasan nagbubulaklak ang ating mga bougainvillea. Ito pa, iba pa rin yan. Ayan. Naman, ang ganda. O, diba? Ang ganda. Siniguelas. Sino sa inyo nakakaalam ng siniguelas? Ito naman, nagbubunga na rin ito. Naipakita ko na sa ibang vlog ko yung bunga nitong siniguelas na ito. Ayan siya. Naka-container lang din. Man, yung ating mga amaryllis. Ito. Dami tayo dito. Sari-saring mga halaman. Din tayong ditong cactus. Yan siya. Inilagay ko dito sa taas. Kasi nga, matinik. Ayan, katabi na ng ating golden coconut. Katabi ng ating aloe din ito eh. Ito yung ating sansevieria. Ito yung mother plant. Siya nga pala, muntik na natin malimutan. Yung malunggay. Ayan, may malunggay din tayo dito sa third floor garden. Tingnan nyo naman, lumusog siya ng husto. At yung mga kawakawayan na nakikita nyo yan, improvise kasi namin yan ni Lolo. Pag summer, pag midsummer, nilalagyan kasi namin ng net ito. Pag midsummer. Kasi maiinitan yung mga tilapia dito sa pond. Yan. Pero pag tag-ulan na, inaalis namin. Kaya may kawayan na ganyan. At yan naman yung ating kalachuchi. Ang taas nitong kalachuchi natin na ito, sobrang taas. Diba? Sabi ko doon sa aking plant tour, tatanggalin ko na ito pagtapos nila magbulaklak, pagtapos ng summer. Pero kasi, hindi na asikaso ni Lola. Kaya, ayan tuloy. Nandyan pa rin siya. At may na-propagate na ako sa mga yan. Kaya pwede nang tanggalin si mother plant. Kasi sobrang laki na dito sa dito sa rooftop garden. Tignan niyo naman ang kanyang puno. Tapos yun din nandun. Yan din kalachuchi din. Ang aking apo, come here. Yung pinaalan niyo pala ng 8. Andyan na naman ang aking apo. Nganaw ka lang gumising? Kanina lang nagising si Kiluwa nung nag-alarm ako ng 8. Ay, ganon? Kaya tinabihan ko. Ganon. Ang hirap iwan. Okay. What time na ba? 9. Wala, 9 na. Pupunta ako sa Toyota. O sige, apo. Bababa na ako. Okay. Ayun na naman si aking apo. Si Casey. Pagkagising, hanap ang lola. O sige, baba ka na. Mag-almusal na kasi may online class ka, diba? Ako naman pupunta Toyota. Nag-enjoy pa ako dito, apo. Nagpa-plant tour. Kinukumusta ko lang mga plant. Tagal kong hindi umakyat dito. At ayun. Teka, may nakikita akong cadena de amor doon sa tuktok ng aking ang ating CR dito sa rooftop garden. Nakikita niyo yung pink na yun? Ayan, bulaklak ng cadena de amor nandun sa taas ng CR. Yan yung taas ng CR natin, pero bibira lang itong magamit. Yan. Ganyan, kakapal ng dahon yung ating Discadia string of coins. Ganyan siya kakapal. Ang ibang tawag natin dyan, manaog kairog. Ayan. Pero siya Discadia string of coins, ganyan kakapal yan sa taas. At yan, kalachuchi pa rin sa taas niya. Ayan. Yun naman itong ating bromeliad dito. Ang ganda-ganda ng dahon. Yan din ang gusto ko ipakita sa inyo pala. Red na red siya, diba? God! Ang ganda ng cute na bulaklak. Alam niyo ba na edible ito? Kabilang ito sa ating spinach sa Pilipinas. Talinum kung tawagin. Ayan, edible yan. Kasama niya itong ating tarragon. Ayan, tarragon ito. Kasama. Meron pa dito.
At ating zinnia naman ay hindi naman yan lason, kaya pwede siyang isama sa ating mga edible plants. Maraming salamat ulit sa pagsama niyo sa akin sa ating rooftop garden plant tour 2 weeks after ng bagyong Enteng. Sana nag-enjoy kayo at nagustuhan ninyo at sana may natutunan din kayo. Maraming salamat ulit at maraming salamat din sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat din sa ating mga viewers na kahit na hindi ko pa subscribers, sana kung nagustuhan ninyo. At please, pakisubscribe na rin ng ating channel. At sana, pakisuporta na rin ang channel ng Lola. Maraming salamat ulit. At happy planting sa mga plantita dyan. And God bless sa atin lahat. Ingat tayo palagi. Bye-bye!